Hello po mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin to mga tambay. Yung ICC daw po mga tambay ay nasa listahan na raw po nila ngayon ang ating Vice President mga tambay sa mga arestuhin daw po ng ICC. Pero alam po naman natin na talagang isang pamilya lang po talaga ang tinatrabaho po nila ng administrasyon po ngayon ng binagoong Pilipinas. Kaya po may pahayag din po ang Vice President about po dyan na wala pong ginawa kung hindi pagplanuhan po ang kanyang pamilya at lalong-lalo po lalong-lalo po siya ayon sa Vice President. Pakinggan po muna natin itong pahayag ng Vice President at sundan po natin nung sinasabi po na nasa ICC na raw po mga tambay na ang ating Vice President ay nasa listahan na ngayon. Imposible mga tambay. Sabagay, wala naman po imposible sa kanila Nagawa na nga nila ron sa dating Pangulong Duterte, di ba? Dahil nga sa sinasabing grabing pamumulitika. Umpisa na po natin mga kabayan. Nagpahayag ng pagbabahala si Vice President Sara Duterte dahil tila wala ng malinaw na plano ang PBBM administration at nakatuon na lang sa pag-atake sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa halip na lutasin ang mga problema ng Pilipinas at dahil hindi siya basta mapaalis sa posisyon, pinunterya na ang kanyang mahal sa buhay gaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, inaasahan na niya na may iba pang gagawin ang kanyang mga kritiko para sirain siya, lalo na at nalalapit na ang eleksyon. Hindi mo na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang lagi lang nilang ginagawa, hinahabol si Inday Sara. No? Gusto nila burahin si Inday Sara. Sabi nila, nakawin na lang natin ang tatay ni Inday Sara. Kidnapin na lang natin. Pero nandito pa rin si Inday Sara. Iantay kayo. Marami pa yung darating. Yan po mga tambay. Yan nga po mga tambay. Dumating na po. Ito na po yung isang balita mga tambay. Maghintay daw po tayo at maraming darating. Ito, may balita na po na pinalabas po ngayon sa mainstream media about po sa ICC na po. Ito po. Yung nasa listahan na ng aarestuhin ng ICC ang Vice President mga tambay. At kasama po dyan sila Bato de la Rosa at si Bongo at yung mga dating general po mga tambay. Pakinggan po natin. May listahan na raw ang ICC ng mga susunod na aarestuhin kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Ayon kay VP Sara, kasama daw siya rito, pati na rin ang ilang kaalyado ng dating Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Minonitor ng ICC ang ilang pag-uusap ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Sa isang ambush interview habang nangangampanya nitong weekend sa Carcar City, Cebu, sinabi ito ni VP Sara. Habang nasa Hague, Netherlands daw siya, nagtaka siya kung bakit pansamantalang nahinto ang pagbisita niya kay FPRRD sa detention. At nang payagan ulit, recorded na ang conversation nila ng kanyang ama. Lumagi sa Hague si VP ng halos isang buwan bago bumalik sa Pinas para mangampanya para sa PDP laban senatorial slate. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan na ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Tingin ni VP, akala raw ng ICC nag-uusap silang mag-ama tungkol sa magiging strategy nila sa kaso. Bagamat di pa opisyal, may listahan na ng mga susunod na aarestuhin ng ICC ayon sa bise, pero nasa malayo pa raw ang pangalan niya. Kasama raw sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, dating PNP Chief Oscar Albayalde at mga dating Police General na sina Vicente Danao at Romeo Caramat Jr., mga kilala ring malapit sa dating Pangulo. Para
Para kay De La Rosa, kaya lang naman daw dinala sa ICC ang dating Pangulo dahil di raw alam ng mga dayuhan ang nangyayari dito sa Pinas. Na yung sinasabi nila na 30,000 kuno na namatay at dinakapan lang ng maraming numero. Yun ay lahat na yun ay mga fake news. Habang nangangampanya sa Mangaldan, Pangasinan kagabi kasama ang PDP, sinabi niyang may masaya raw sa pagkakaakusa sa dating Pangulo. Ang masaya ay yung CPP, NPA, NDF. Sila pong nasa likuran nitong lahat na ito. Naggagamitan na sila. Yung mga nakaupo sa power, ginagamit yung mga makakaliwa. At itong mga makakaliwa rin ay gagamitin ng ating gobyerno para guluhin ang ating bansa. Agad namang bumuelta ang Makabayan Bloc. Anila, mag-focus na lang daw ang senador sa ICC defense nito, imbis na isisi sa mga komunista ang bawat issue kinakaharap niya. Para sa agenda, Hannah T. Nakita niyo mga tambay, totoo naman po yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Lahat po ay nasa agenda po ng makakaliwang grupo, mga tambay. Nasa makakaliwang grupo lahat naman talaga yung agenda na yan. Nakita naman po natin kung sino po ba yung mga abogado riyan. Pinangalanan po ni Ka Eric na dati niya raw po yan, na kilala niya yan. Lalo-lalo po nung panahon po na siya po ay kasapi pa ng mga kaliwa, si Ka Eric, mga tambay. Pinangalanan niya po yan, si Attorney Conti, mga tambay. At napakarami niya pang pinangalanan, mga tambay. Yan, yung grupo po ng Makabayan Bloc. Mga kabayan, kasama po yan sa mga kasapi ng mga kaliwang grupo. Pinangalanan po ni Ka Eric lahat yan. At yung sinasabi po ng Vice President ay talagang grabe po ang ginagawa pong pamumulitika sa kanila, mga katambay. Totoo naman po yun. Nangyari na po yun, mga katambay. Nangyari na po, di po ba? Dahil nga po nakuha na po ang kanyang ama. Dahil nga po kidnapping, talagang iba po ang utak po ng ating gobyerno ngayon. Hindi po ang tinutugunan ay ang problema po ng ating bansa. Hindi po. Ang tinutugunan po nila, priority po nila ay ang pagpapabagsak po sa pamilya Duterte, mga katambay. Ibang klase po, ganyan po pala pagka sila na ang nakapwesto, itong pamilya na ito, mga katambay, ibang klase. Nakakalungkot lang po na makakita po tayo ng ganitong klase na ibinalik po natin yung pamilya nila sa kapangyarihan, pero ganyan lang po pala nga ibibigay sa ating paglilingkod. 3 taong pamumulitika at 3 taon na issue ng korupsyon, mga katambay. Kaya po nakakalungkot po, mga kababayan, ang nangyayari. Nakita naman po natin, natapos na po. Nakuha na po nila ang dating Pangulong Duterte. Ngayon naman po, mismo ang Vice President na nagsasabi na talagang kasama siya ron. Kasama po sila at kasama siya sa talagang plano na talagang ipapatapon din po siya sa ibang bansa sa dahig sa ICC. Ibang klase, no? Dahil lang po sa sobrang pamumulitika, dahil hindi po nila kayang talunin sa malinis na halalan ang Vice President, mga katambay. Ibang klase. At talagang gamit na gamit po. Ginagamit po ng gobyerno ayon sa kay Bato de la Rosa. Gamit na gamit po. At hindi naman po natin masasabing ginagamit. Kasi kung hindi po ito ginamit din ng gobyerno, yan po ang dyan . Hindi naman po makakapasok ang mga kaliwa kung hindi po ito gagamitin ng gobyerno. Dahil nga itinuturing na kalaban ng gobyerno, di ba? Dahil makakaliwa. At yan po ay mga terorista pa nga, di po ba? Pinangalanan nga po na terorista yung grupo na yan, yung NPA. Di po ba? Ngayon, bakit nakakapasok po sa ating gobyerno ang grupo na ito? Itong CPP, NDF. Mga kababayan, bakit po nakapasok? Dahil pinapapasok yata ng gobyerno. At nakita naman po natin, sila talaga ang nangunguna sa pag-usig, sa paggawa ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa ng mga fake news. 30,000 na mga biktima na wala naman. Puro fake news nga naman, mga kababayan. Kaya po, ibang klase po. At nakakalungkot lang po, pati yata ang ICC ay nagagamit sa politika. Mukhang tama po yata ang sinabi ni President Donald Trump na ang ICC ay gamit na gamit po sa politika daw. Ayon po yan sa Estados Unidos, sa pangunguna po ng presidente po nila
na si Donald Trump. Kaya nga po hindi na umubra po sa kanila yan, di ba? Hindi po ubra. At pinatawan niya po na nagpataw po siya ng sanction dyan sa ICC. Dahil nga po ang ICC ay nagagamit daw po sa politika, mga kabayan. Hindi kaya nagamit po yan sa atin at talagang napakaraming pera yata ang nakuha yata sa atin ng mga yang grupo na yan. Yang grupo ng ICC na yan. Di kaya? At syempre po, mga kababayan, itong makakaliwang grupo, naku, isuka na pa natin ito. Ay, naku, nakakalungkot lang po. Isuka po natin ito, itong grupo na ito. Lalong-lalo na po yung grupo po ng yung sinasabi po nila na kabataan na yan. Naku po, anak pawis, yung abang lingkod, yung bayan muna, kabag, yung kabag party list na yan, yung grupo na yan, Gabriela, yung ACT Teacher Party List, lalong-lalo na yung tingog ng tinatawag ni Vice President na Tambaluslos, yung tingog Party List ni Tambaluslos daw po. At yung kay Laila de Lima, yung Liberal Party List, yung mamamayang Liberal Party List. Nahandyan pa yung kaila Saldico, di ba? Yung Bicol, ako Bicol yata yun, di ba? Naku, iwasan na po natin yan, mga kababayan. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Pagka yan po ay nakapasok na naman po sa ating 20 Congress, ang grupo na yan, ano pa mangyayari sa ating bansa? Lahat po ng gumagawa po ng tama at naglilingkod ng tama sa ating bansa ay ano po gagawin nila? Kakasuhan po nila? Ididemanda nila sa ICC? Ipatatapon sa ICC? Gamit ang gobyerno mismo, kasangkot ang gobyerno di umano. Ganyan po mangyayari Dahil nga po pinag-uubra po nila At tama-tama yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, ibang klase po. Talagang gamit na gamit po ang mga kaliwang grupo sa gobyerno ito. Kaya po, saan patutungo ang bansa natin? Kung mismo ang makakaliwang grupo ay pinapapasok mo sa gobyerno. Unbelievable. Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang tumanda na po ang inyong lingkod. Ngayon lang po ako nakakita halos ng ganyan po na tayo po ay sa ating gobyerno po ay kasama na po natin ang kalaban po, ang kumakalaban sa gobyerno. Ay mukha po nakapasok na po yata talaga silang lahat. Ibang klase. Kaya po ang Vice President, hindi po nila tatantanan ito. Kaya nga po yung sinasabi ng Vice President, di ba? Wala pong ginawa ang administrasyon na ito kung hindi po pamumulitika sa kanila. Pagpapabagsak. Wala na pong programa at pagtugon sa talagang problema ng bansa. Hindi po nila layunin yan. Hindi po kasi nila layunin na ang ating bansa ay, hindi nila priority yan na ating bansa ay ibangon sa kahirapan, kawalan ng trabaho. Hindi po Kasi ang unang priority po niya, komento ko po mga tambay, yung magbago po ang institusyon, ang konstitusyon. Mabago po ang konstitusyon po natin. Di po ba? Yan ang priority po talaga nila yata Baguhin po ang konstitusyon para po mabago na nila yung gusto na nila ang mangyari. Di po ba? Kaya nga po, pinipilit po nila yan Pinipilit po nila yan, di ba? Yung PI, yung People Initiative. Di po ba? Nabalangkasin po ang ating 1987 Constitution para po mabago na nila ang ating konstitusyon at magkaroon na po tayo ng Prime Minister di umano. Mga kababayan, gigil na gigil po sila dyan. Di po ba? Ginastusan po na napakaraming pera yan. May mga advertise pa yan. May mga nagpirma-pirmahan na dyan. May pera na pong involved yan. Di po ba? Ano po nangyari dyan, mga tambay? Wala pong investigasyon dyan. Saan po napunta yung pera natin dyan? Saan po, mga tambay? May investigasyon po ba? Saan nila kinuha yung pera nung kasagsagan ng PI, yung People Initiative? Mga tambay, yan po ang nakikita po natin Yan po ang nakikita ko rin. Yan po ang layunin nila na hindi na po sila yata mapalitan sa kapangyarihan. Sila na. Kaya kailangan po nilang wakasan at talagang mawala na sa politika ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte po sa panahon natin, ang tinik po sa mga plano po yata nila. Tinik. Yung mga plano nilang gustong gawin ay nahadlangan po ng pamilya Duterte. Lalong-lalo na po ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga po na politika siya. Di ba? Ipinatapon. Ngayon, isa na lang po ang problema nila.
ang Vice President na lang po ang anak, mga kababayan. Ang isang Vice President na lang po ang natitirang pinakamalakas na kalaban nila o tinik sa kanilang lalamunan para sa kanilang mga ambisyon na gagawin po sa ating bansa. Pero, hindi naman po ipag-aadya yan. Hindi naman po ipahihintulot po ng nasa itaas yan na magtagumpay po ang masasama sa ating bansa. Hindi po ipahihintulot po yan, mga kababayan. Kasi sila po ay bumalik sa kapangyarihan para po hindi maglingkod yata sa atin. Sila po ay bumalik para po ang kanyang lang kapangyarihan ay hindi na po mawala sa kanila. Yan po yata ang pangunahing layunin nila nung sila po ay makabalik sa ating sa kapangyarihan po nung makabalik po sila, mga kababayan. Yan po nakikita natin Yan din po ang aking nakikita. Mula nung mahawakan nila ang kapangyarihan pinakamataas, talagang dyan na po nag-umpisa ang pagiging greedy yata, ganid, swapang sa kapangyarihan. Gagawin ng lahat gamit ang pera ng taong bayan yata para sa kanilang mga pangsariling interes. Hindi po natin nakita yung sinasabing mga pangako nila na nung sila'y nangangampanya, nada. Never natin makita yan, mga kabayan. Kaya po, ang sana po, magkaisa na po tayo, mga kabayan, lalo-lalo to, itong May. Darating na po ang Mayo, ang May 12. Botohan na po, mga kabayan. Yan po ang isa pong napaka-importante po na dapat po natin gawin para yung mga plano po nila ay mahadlangan po natin, mga kabayan. Mahadlangan po natin ang plano nila na mga masasamang plano nila sa ating bansa, mga kabayan. Lalo-lalo na po yung gagawin po nila kung yan po ay matuloy. Yung plano po nila sa Vice President at sa mga kaalyado nito, mga kababayan. Black voting po ang kailangan po natin gawin. Black voting po. I-black voting po natin sa PDP laban, magmula po sa Senado, lalong-lalo sa Kongreso. Napaka-importante po yung dalawang institusyon na yan. Masolid po natin yan. Black voting para po magkaroon po ng proteksyon, lalong-lalo na po sa mga investigasyon at sa mga gagawin nilang paglabag sa batas ay maimbestigahan po ng tama, mga kabayan. Kailangan po natin i-demolish ang mga nakapwesto na ngayon, lalong-lalo na yung nagagamit po dito po sa ginagawa po nila sa ating bansa. Lalong-lalo sa mga nakikita natin, napakaraming kapalpakan, mga kababayan, at napakaraming issue ng korupsyon at pamumulitika. Kaya po, mga kababayan, black voting po tayo. Hindi po titino ang ating bansa pagka hindi po natin ginawa ang black voting. At lalong-lalong hindi titino ang ating bansa pagka sila na naman po ang nakabalik sa kapangyarihan, mga kababayan. Lalo po tayong malulugmok at lalo po tayong hindi na makakaahon sa kumunoy at talagang hindi na rin po tayo makakaahon sa basurahan ang ating bansa. Kahiya-hiya na po ang ating bansa sa buong mundo dahil meron tayong presidente, mga tambay, na nakakahiya. Nagpamigay ng isang Pilipino sa ICC. Mga kababayan, meron tayong judicial at nakakahiya rin po ang ating Pangulo na meron pong issue ng pulburon. Nakakahiya, mga tambay, na nagkaroon po ng issue ng pulburon na hindi niya po tinutuldukan ang issue na ito, mga kababayan. Kaya nga po hirap na hirap ang ating bansa. Sinasabi lang nila na maganda ang sitwasyon ng ating bansa. Meron po bang gaganda ang sitwasyon ng ating bansa na pinaiiwas ng mga banyaga, pinaiiwas ng mga bansa na puntahan ng ating bansa? Iwasan puntahan para pasyalan, para magbakasyon ng mga banyaga ay pinaiiwas. Nangunguna ng bansang Australia. Pinaiiwas na nila ang kanilang mamamayan sa ating bansa dahil hindi na safe. Ganon din ang bansang China. Pinaiiwas na rin ang kanilang mamamayan na mamasyal, magturis sa ating bansa. At ganon din po ang ating airport. Grabe po, nagiging balik na naman po sa pagiging worse ang ating airport, di umano, mga tama. Ibang klase po. Grabe. Napakarami na naman po yatang kawatan, mga anomalya, mga modus dyan sa airport natin, mga kabayan. Nakita nyo po, 3 taon po na ganyan po ang ating mga na-experience, nakita, mga tinrabaho nila. Ibang-iba po nung panahon ni dating Paulong Duterte.
may pandemic pa. Meron pang Marawi na giyera. Ibang klase. At napakarami pa niyang na-encounter na problema ng bansa. Nandiyan ang pagputok ng bulkan, lindol, bagyo. Di ba? Pandemya. Grabe. Pero hindi po naging worse ang ating sitwasyon. Lalo-lalo po ang ating airport. Hindi naging worse airport na yan. Pero ngayon, lahat mapagkikita mo na, mga tambay. At napakaraming nagawang achievement ng dating Pangulong Duterte. Ikumpara mo ngayon, ang nakita lang po nating achievement, pagpapabagsak po sa pamilya Duterte. Sa dating Pangulong Duterte na naipatapo na ngayon, ang Vice President. Kaya nga po sabi ng Vice President, hindi ako lulubayan yan. Hindi nila ako tatantanan. At intay na lang natin ang mga susunod pa nilang gagawin. Yan po ang sinasabi ng Vice President. Kaya ito po yun. Ito na po yun. Sinasabi ng Vice President, kasama siya. At malaki ang tsansa o malaki ang posibilidad na kasama na siya sa pinagpaplanuhan na makuha ng ICC para ikulong sa Netherlands, sa The Hague, mga katambay. Ibang klase po, no? Gamit po ang makakaliwang grupo. Kailan po kaya, napakamalas po natin, napakamalas, ubod ng malas natin, mga tambay. Talagang hindi po aasenso ang ating bansa pagka ganyan po ang klase ng pamumuno ang makikita natin. Makakaliwang grupo, kasama mo sa gobyerno, yung nagpapabagsak sa'yo na grupo, makakaliwa, sila ngayon ang nasa gobyerno, kaalyado mo, ayon kay Senator Bato de la Rosa, siya mismo nagpapatotoo. Dating PNP chief at senador, at alam niya po ang lakaran niyan at alam niya ang kalikaw, ang diskarte ng mga kaliwa. Alam na alam ni Senator Bato yan de la Rosa, mga tambay, dahil mga na-encounter niya yan. At syempre may mga intelligent yan, may mga asset yan, may alam yan dahil trabaho niya yan. Kaya po mas paniniwalaan po ni Kamanong ang mga sinasabi ni Senator Bato at lalong-lalo ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Ikumpara mo sa sinasabi ng USEC ng PCO, mga tambay. Mas kapani-paniwala po at dapat natin paniwalaan ang lahat ng sinasabi ng Vice President at ni Senator Bato de la Rosa at lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na talagang siya ngayon na nagsasakripisyo sa sobrang demolusyon at pamumulitika po. Ayan, ang dating Pangulong Duterte na sa edad niya na 80 anyos, ay siya po ang nagsasakripisyo sa ganitong klaseng mga politiko na napakahusay tumanaw ng utang na loob. At wala pong kaswapang-swapang at hindi po mga ganid at greedy sa kapangyarihan ng mga nakaupo ngayon. Malinis na malinis po ang mga konsyensya nila, mga kababayan. Ayan po, mga kababayan, bago po tayo magtapos, syempre po yung sinasabi po natin, black voting, mga kabayan. Napaka-importante po yan. Para po protection po yan. Protection po sa kay Vice President at protection po sa ating bansa. At protection po sa ating kaperahan. Napaka-importante po ang black voting na manalo po tayo. Majority sa Congress at majority sa Senado. Napakalaking bagay po yan, mga tambay. Black voting. Dahil po yung sinasabi nga po natin, magkakaalaman na po ang mga ginawa po nila. Magkakaroon na po ng malawakang investigasyon sa Congress at sa Senado pag nakuha po natin ang majority niyan, black voting, mga kababayan. Sana po, pagkaisahan po natin. Kung hindi po natin gagawin yan, kawawa po, napakakawawa po ng ating mga susunod na henerasyon. Kawawang-kawawa po ang ating mga susunod na henerasyon. Sila na lang po. Sila na lang ang napakasaya sa ating bansa dahil mababago nila ang konstitusyon di umano, mga kababayan. Napapabor lahat sa kanila, sa mga swapang, sa mga buhaya, sa mga ganid, sa kapangyarihan. Muli po, maraming salamat po, mga kababayan, at thank you po sa mga nagbibigay po ng tiwala at biyaya sa inyong lingkod. Thank you po sa tiwala at biyaya sa pangunguna po. Thank you po. Shoutout po kina Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, si Jake Yahut, 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Julieta Silona ng Sydney, Australia,
si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, at ako si Pilam. Maraming salamat po sa inyong mga biyaya na pinagkakaloob. Shoutout po. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa ating bansa. Sa kasulok-sulukan po ng ating bansa, shoutout po. Mabuhay po kayo mga kababayan at ingat-ingat po. At syempre po, pagtulong-tulungan po natin ang black voting PDP laban. At shoutout din po sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukan ng ating bansa, sa buong mundo, sa kasulok-sulukan ng mundo na may OFW, may Pilipino. Shoutout po mga kababayan. Mabuhay po kayo mga kababayan. Mabuhay po kayo mga bagong Pilipino. Mga bayaning Pilipino. Ang ating mga bayaning Pilipino na talagang napakalaking tulong po sa ating gobyerno, sa ating bansa. Lalong-lalo po ang inyong mga remittance. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo. Doble ingat po ang ating mga bagong bayani. At syempre po, yung ating pong lagi pong hiling sa inyo, isama po natin sa mga dasal natin at panalangin ang ating dating Pangulong Duterte na makabalik pa sa lalong mabilis sa ating bansa. Siyempre po, yung mabigyan pa po siya ng mahabang buhay, kalakasan at pag-iingat po. Lalong-lalo po, wala po siya sa ating bansa, mga kabayan. Muli po, maraming salamat po, mga kabayan. Black voting po, PDP laban. Napaka-importante po yan para sa ating pagbabago, ng ating bansa. Pagbabago na hindi po tayo mapunta sa kumunoy, at lalong-lalo po na maiyahon tayo sa basurahan, mga kabayan. Thank you po. Ingat-ingat po, mga kabayan. Paalam. Bye-bye.